Tanong, close ka ba kay Lord? Siguro tatanungin mo sa akin, ano ibig sabihin, Brother Bo, na close kami ni Lord? Tanungin mo sarili mo, pag meron kang kausap, tapos sinabi mo or sinabi niya, ay, nako, close ka kay Lord. Di ba, ang unang larawan sa atin, sa isipan natin, ganito yung madasalin. Laging nagbabasa ng Bible. Laman ng simbahan. Kaya pag ganun, close kay Lord yan. Pero alam mo, kung tatanungin mo mismo si Jesus, ano kaya? Pareho rin ba? Yun rin ba yung ibig sabihin ni Jesus? My dear friend, baka iba ang ibig sabihin ng close kay Lord. Let me share with you something very important that I've realized. Bago nun, may kwento ako sa iyo. Malungkot lang, pero makinig ka, may lesson na to. Pagkatapos ng first talk ko sa isang financial seminar, buong araw, mga investing in the stock market, ganyan. First talk pa lang, may lumapit sa akin. Yung lalaki, mga 20s, nasa 20s. Sinabi niya, gusto ko yung talk mo. Galing. Investing in the stock market, yung mga strategies. So, pinupuri niya ako. So, ako naman, naging comfortable sa kanya. Oy, okay Uy, tanong lang, nag-attend ka ba ng feast, yung aming spiritual gathering? Kasi kung hindi, bukas na bukas, may feast tayo dito sa lugar to. Alam mo, biglang yung mukha niya, mula ngiti, ganyan, biglang tumigas. No? Tapos sinabi niya, no. Wow, may issue to. So sinabi ko, alam mo, ngayon lang tayo nagkita, pero pwede bang itanong ko, parang yung sagot mo sa akin, galing sa pain. Ayan na. Buntong hininga, malalim. Tapos nagkwento na. Sinabi niya, alam mo, Brother Bo, yung mga magulang ko, parang ikaw. Mga napaka-religious. Nung bata pa kami, magkakapatid, laging nagsiserve, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia. Ay, nako, grabe. Pero Brother Bo, halos hindi namin makita sila. Laging nasa labas ng bahay. Tapos ito birthday ko. Kaya lang, natapat sa prayer meeting nila. Abay, uunahin daw nila yung prayer meeting kasi mas una si Lord. Number 1 si Lord. Anong laban ko dun? Anong laban ng kami magkakapatid kay Lord? Tapos, may sinabi siya. Ang sakit nung sinabi niya yun. Brother Bo, pakiramdam namin, magkakapatid, ninakaw ng Diyos ang aming mga magulang. Aray, ramdam ko yun. Ramdam ko yung sama ng loob nila nung sinabi niya yun. Sinabi ko to sa kanya. Alam mo, misyonaryo ako. Inuuna ko rin si Lord. Pero, hindi ninakaw ng Diyos ang mga magulang mo. No, hindi. Yung mga magulang mo, napaka-devoted. Okay yan, kaya lang. Parang mali yata yung pagkaintindi nila sa Panginoon. Hindi gagawin ng Diyos yan sa inyo. Can I share this with you? I am a missionary. And until this day, I love God and God is my number 1. But I'm also, tatay rin ako. May asawa rin ako. Kaya yung ministry ko, I'm devoted to that. I'm committed to that. Pero my first ministry is my family. Kaya uunahin ko. That's how I serve the Lord. Through my family as a husband and as a father. Ngayon, pag ginawa ko na yun, then I will do my ministry work. What am I sharing to you? In our gospel for today, Jesus is so crystal clear. Napakaliwanag. Sinabi niya, 2 commandments. Love God, love others. Importante yun. When you understand that hindi lang love God, you need to love others. Isa yun, 2 sides of 1 coin. Hindi pwedeng love God lang. Love God includes loving others. In fact, pagkatapos in-explain niya to, dinugtukan niya ng kwento ng Good Samaritan.
Yung isang tao, tinulungan niya yung isang taong duguan, tapos yung mga religious na tao, no, liligpasan yung isugatan na tao, pero yung Good Samaritan tinulungan niya. Di ba? Ang liwanag. Yung religious people, no? Yung pare, kasi ganoon may pare, tapos may yung hindi pare ngayon, yung pare ng Old Testament, no? Linaktawan, linagpasan yung nangangailangan na tao. Puro love God lang siguro sila. Sinasabi ni Jesus, hindi, kailangan in loving others. Sino yung others? Yung mga mahihirap, yung mga pulubi, ano pa? Yung pamilya mo. Yung pamilya mo. Kung talagang loving God ka, kailangan loving others ka sa pamilya mo. Napakaliwanag, di ba? My dear friends, dasal nga tayo. Hingi tayo ng wisdom ni Lord on how to love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Panginoon, tulungan mo ako. Paano magmahal? I need wisdom how to love you and how to love others. I need guidance, Jesus. Come and help me. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Speaking about family, I am giving a seminar on October 16. Ang pangalan ay Smart Couples Game Plan for Financial Success. Kung ikaw ay may asawa, may girlfriend, boyfriend, o single na tao, pero iniisip mo, paano kaya maghanda financially for my coming marriage or for my future marriage? Sama ka dito. Click the link sa description and I hope to see you there. God bless you. See you tomorrow.